Yan yung mga kamaster oh. Kapag talaga hindi na aabuso ang kagubatan, ang laki ng kahoy, ano, taas, saka ang dami. Yan mga kamaster, ganda pa rito. Reserve forest kasi ito, kaya bawal dito talaga mamutol ang mga kahoy. Kaya naman ito ang sagana para sa tribo, dahil pa rito nakukuha nila mga shell, yung buko. Dito din sila nanghahunting kapag gabi. Ito, ang dami nitong mga gantong bagin dito. Ilan yung nakuha mo? Wow, dalawa. Let's go. Laro na yung tribo sa unahan. Ugat ng malaking kahoy. Kahanga talaga. Pag kasi sa labas, wala ka na makikita ng ganito malaking kahoy. Dito lang talaga sa pinakampusod ng kagubatan. Wala dito, namatay na lang sa katandaan. Pero ang laki. Maganda, tigas sa kahoy na ito. Hindi kayo makakapasok dito mga kamaster kung hindi namin kasama ang tribo. Kasi tiyak na liligaw kami. Siguro dyan namumugad ang malaking ibon sa malaking kahoy na ito. Philippine eagle, lawin o ano pang malaking ibon sa Pilipinas. Sa magandang kagubatan na malalaking kahoy na mahirap akyatin, tiyak na dito sila namumugad. Namatay na, nabali pala. Siguro malakas na bagyong dumaan dito nung panahon niya, nabali siya. Malamang ilang dekada na itong patay kasi ano na, durog na. Yan nga pala mga kamaster, yung malalaking kahoy, karamihan dyan ay lawaan. Hindi ko lang tiyak kung yan ay red lawaan or white lawaan. So kailangan natin mag-research para makilala natin yung mga uri ng kahoy. Hindi ko kilala yung mga kahoy na karamihan dito, pero talagang hahanga ka sa napakalalaking kahoy dito. Pero ngayon ay bawal na ang pamumutol ng mga lawaan. Hihimas ka na ng rihas. Tawag dito, yakal. Kasi yung dahon niya pinong-pino. Karamihan sa matitigas na kahoy, pinong-pino ang dahon. Pula. So malamang pag natuyo siya, itim ang kahoy niyan. Balat. Balat pala. Okay. Wild pigs. So malamang ang red lawaan. Medyo mapula ang kulay niya. Pero kapag ganito ang nangyayari, na napupuluputan sila ng bagin, pansin nyo halos bumabaw na yung bagin. Pag lumaki yung bagin, sa katagalan na mamatay yung kahoy. Kasi nababalot ng buong bagin yung katawan. At yung tubig, kalimitan, ini-still na ng bagin, na-absorb niya na. Kaya na-dehydrate na rin yung kahoy hanggang sa mamatay. Tulad ng malaking kahoy na ito. Namatay na siya. Yung mga bagin naman, dahil sa namatay yung katawan, babagsak na. Ayan, nasa baba. Ito talaga si Pupoy, ano to, adventurist. Enjoy niya yung pag-akyat sa mga kahoy. Yan ang hindi na-experience ng mga bata sa syudad. Pero syempre, sabi nga ni Tarzan sa kantang Fred Panopio yata yun, kadalasan tuhod ko'y pilay pag uwi ng bahay. Kapag mayroong namahay na kyutan, yung honeybee, sa itaas ng kahoy na mga katulad dito kalalaki, ito ang tanging paraan ng tribo para maakyat nila. Dadaan sila sa mga bagin. Dito sila dadaan sa mga bagin na ito para marating nila yung pinakang itaas. Yan. Kung saan nagbahay yung honeybee, yung pukyutan. Yung isang lagi ko sinusubaybayan, yung Aris Porwadi na bee hunter. Ang husay niyang umakyat, ang husay niyang tumawid sa mga sanga. Ako yung natatakot kapag pinapanood ko sila. Pero kapag masyadong malaki ang kahoy, kapag may bagin, doon din sila dumadaan. Kapag walang bagin naman, nag-i-spike sila ng mga pako, doon sila dumadaan. Pero itong tribong Manide, hindi nila ginagawa yon kasi nasisira yung kahoy kapag ini-spike siya ng mga bakal. Ito naman mga kamaster, kapag nakakita ka nito sa kagubatan, yung ugat ng malaking kahoy may butas, ibig sabihin may minerong nakarating. Kasi kinukuha nila yun, ginagamit sila sa pagmimina. Ito yung tinatawag naming pabirik na bilog na parang palanggana.
Yan, dito na sa mga ugat ng malaking kahoy kinukuha. Ito naman, nabalik siya nitong nakarang bagyo, bagyong uwan. Ang haba niya sana, ang laking kahoy. Pero kahit bali na yan, dahil sa bawal ditong mamutol ang kahoy, hindi nila pwedeng galawin yan. Ito mga kamaster, malamang hindi lang dekada ang edad dito. Malamang siglo. Ilang siglo na ito. Napakalaki. Ano? Ang laki ng mga ugat niya. So, malamang ilang siglo na ang edad dito. Hindi lang ito basta dekada. Tulad itong kahoy na ito, namatay na siya. Kaya tinutubuan ng mga mushroom, sari-saring uri ng tawag ba dito? Mga kabuti. Dahil sa dami ng bagay na nagbitin sa kanya, to nalaking bagay, no? Ano? Ang bagay. Namatay na siya. Pero ang taas, oh. Mga kati, tawag namin ay ligas, mga kagaya nito. Nagnanaknak ang sugat niyan kapag hindi nagagamot. Kahit anong ointment gamitin mo, hindi siya basta-basta gumagaling. Malibang magsunog ka, tapos yung mga dahon niyan, sunugin mo, yung usok niyan, dapat dumampi sa katawan mo para gumaling siya. Dapat kapag pumasok ka sa ganitong kagubatan, may dala kang off-lotion. Kasi malamok, maniknik, maraming insekto na nangangagat. Pero ang tribo, sanay sila sa ganun. Kaya baliwala sa kanila. Yun, ang dami na nang nahuli ng irog. Ito naman siya ate. Doon daw tayo dadaan. Akit daw tayo doon. Ang dami. Hindi mo kahoy dito. Nahalawan ba ito? Ito. Bulok na. Wow. Ganda. Matong dahon yung mga kawil, oh. Gandang halaman. Pero bayaan natin siyang mabuhay dito sa kagubatan. Huwag natin kunin. Kaya hindi madali ang buhay ng tribo. Kailangan na lang magsakripisyo masyado para makakuha sila ng pagkain. Yeah. Yung ginukulay na uri ng halaman dito sa gubat. Tawag namin na eduka lang. Masarap ito. Para din siyang gabi. Hindi nagalayo ang lasa nila. Ito naman para sa ito yung halaman nakakalason. Pero hindi ko tsak kung sa itong halaman nakakalason ng bunga. Sirog, oh. Mga kamaster, kung anong saya nararamdaman nyo kapag nasa loob ng mall, SM o kung sa mga pasyalan, yan din ang saya nila. Pero dito lang sila sa loob ng kagubatan. Yan. Enjoy na sila dyan.
Nampak. Pakai sekalan. Hmm. Mungkin yelo, oke. Dito. Cuk! Cuk, 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 cuk! Nagutom din yung aso. Iiyak ako tukot ikaw. Tinapay tayo, tinapay. Gutom tayo mga kamaster. Kaya tinapay tayo. Kaden. Lambot na. Ganda ng kanta ni Rodi. Titik tuh. Kapan? Isit, sakit tuh. Oh ya, betul ka. Jika kapangan lugo ko, beres lugo ko. Saan ko? Tao eh. Maganda yan ha. Ay, King Kong. Ito na yung recipe. Bagyo tayo ay. Kasi nga hindi maulan ni Bagyo. Kaya nga. Ang dami oh. Ang bango na. Ang bango na nga. Dia yang tangkap. Parang sarap na. Mabango na. Mabango na. Ito na. Ibigyan ko. Ibigyan na. Natapakan kayo dyan. Oh, talaga. Mataya, maanak. Kuha na dito oh, pang-ulam. Asa na si ano? Papa ni Alvin ako. Pakuhain, kain, ano ka mo? Yan. Ito daw baso. Ito oh. Hindi ako ba?
wala na agihantaan. Nagbuka kita. Sarap ayun. Yun, Said. Pero mayroon pa oh. Tira pa. Ganitong oras lang ang kain nila sa isang araw. Alas 3 hanggang o kaya alas 4 ng hapon. Tapos bukas na ulit yan.